Breaking news, Senate President Cayetano at Senator Robin Padilla at Aplasca itinuturing na persons of interest ng NBI. Robin Padilla posibleng makasuhan ng obstruction of justice dahil sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa na makatakas ayon kay Leila de Lima. #Cayetano resigns. Pinananawagan si Cayetano mag-resign bilang Senate President amid Senate chaos. Vice Presidente Sara Duterte inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang kanyang administrasyon kapag gumalaw, wala raw batas. Pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa warrant arrest ng ICC, posibleng may masamang epekto sa interim release request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinuturing na person of interest ng National Bureau of Investigation sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may pananagutan si Cayetano dahil nasa pangangalaga niya si De La Rosa noon, isinailalim sa protective custody ng Senado. Ipinaliwanag din ng NBI Chief na si Padilla ang huling nakasama ni De La Rosa. Si Aplasca naman daw ang nakakaalam ng mga pagkilos sa Senado. Nilinaw ni Matibag na hindi sila kinukonsiderang suspect pero kasama sila sa mga iniimbestigahan. Namataan umano si Senator Robin Padilla sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3 bandang alas 4 ng umaga noong Huwebes, Mayo 14, sa gitna ng patuloy na kontrobersyang bumabalot kay Senator Ronald De La Rosa at ang warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court. Senator Jingo Estrada iimbestiga naman sa kaugnay ng naging pahayag na itago ninyo ang CCTV. Sabi naman ni Representative Leila de Lima na posibleng maharap si Senator Robin Padilla sa kasong obstruction of justice at harboring of a fugitive dahil umano sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa matapos itong umalis sa Senado. Ayon kay De Lima, maaaring pumasok sa obstruction of justice ang umano'y pagtulong ng isang criminal fugitive. Nauna nang kinumpirma ni Alan Peter Cayetano na magkasamang umalis ng Senado sina Padilla at De La Rosa matapos ang insidente ng pamamarin sa Senate complex. Samantala, nagpahayag ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa niya'y lumalalang sitwasyon sa bansa. Kapag administrasyon ng gumalaw, wala ng batas. Inakusahan ni Sara Duterte ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na umano'y grave abuse of authority dahil sinabi niyang pinipilit umano ng mga autoridad na arestuin si Senator Bato de la Rosa sa pamamagitan ng warrant ng ICC. Sa isang panayam sa kanyang mga taga-suporta sa dahig, sinabi niyang walang batas ng Pilipinas na sumusuporta sa pagsuko kay Bato sa isang international na hukuman. Ito ay matapos sabihin ng Department of Justice kanina maaaring isuko ng Pilipinas ang isang pinaghihinalaan o naarestong tao sa isang international court tribunal sa ilalim ng Republic Act 9851. Posibleng may masamang epekto ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa nitong linggo sa interim release request ni Rodrigo Duterte, paniniwala ng isang international law expert. Ang mga kamakailang mga aksyon ni Senator Ronald De La Rosa ay magdudulot ng higit na pinsala kaysa anumang kabutihan sa pansamantalang kahilingan sa pagpapalaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong ng International Criminal Court ICC sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng isang eksperto sa international na batas noong Biyernes, ang kampo ng Duterte ay nag-apply para sa isang bagong interim release request matapos ang unang aplikasyon nito ay tanggihan noong nakaraang taon dahil sa mga alalahanin na si Duterte ay isang mataas na panganib sa paglipad at maaaring makaiwas sa paglilitis. Kaya itong network, itong ideya na mayroong network na sumusuporta kay Duterte at sa kanyang mga kaalyado ay pinatitibay ng mga nangyayari sa Pilipinas. Sinabi ni Ruben Carranza ng International Center for Transnational Justice. Ukoy ng arrest warrant ang senador na kabilang sa mga katuwang ng mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagmumula sa libu-libong pagpaslang na naitala noong kampanya ng War on Drugs.
Si Duterte na nasa ICC detention facility mula nung siya ay arestuhin noong Marso nakarang taon ay nakatakdang harapin ang isang buong paglilitis sa harap ng International Tribunal. Sinabi ni Carranza na si De La Rosa kung siya ay arestuhin ay maaaring humingi din ng pansamantalang pagpapalaya tulad ni Duterte. At napakalamang na ang kahukuman ay magbibigay ng pansamantalang pagpapalaya sa nakikita kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. You say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason. Kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po, na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado? Mula dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok, dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po na ipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakil niya po yung babaeng ahente. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangarinig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato, ang ano namin is to monitor sapagkat alam po naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at ang pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure our armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 p.m. po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and
panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's an operational requirement po. Number one, yun doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yan, karugtong na mayroon pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta. Sir, ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, pagkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po.